napakadilim pa lamang ang kalangitan nang unti-unting magmulat ng mga mata si Mang Isko. 70 taong gulang na siya, payat ang pangangatawan, kulubot ang balat at bakas sa kanyang mukha ang mahabang panahong pakikipaglaban sa kahirapan. Sa kabila ng kanyang edad, wala siyang ibang maaasahan kundi ang sarili. Nakatira siya sa isang maliit na barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at lumang tarpaulin sa gilid ng isang estero. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag tag-init naman, nagiging tila pugon ng kanyang tahanan. Gayunpaman, doon niya ginugol ang halos 30 taon ng kanyang buhay matapos pumanaw ang kanyang asawa at mawala ang kanyang nag-iisang anak sa isang trahedyang hindi na niya muling nais balikan. Araw-araw ay maaga siyang bumabangon upang maghanap ng mga bote, lata, plastik at karton na maaari niyang ipagbili sa junk shop. Ang maliit na halagang kanyang kinikita ang nagsisilbing pambili niya ng bigas, sardinas at kung minsan ay tinapay. Sa kabila ng hirap ng kanyang pamumuhay, hindi siya kailanman natutong magnakaw o manlamang ng kapwa. Mas mabuti ng mahirap kaysa mawalan ng dangal, madalas niyang sabihin sa kanyang sarili. Kilalang kilala si Mang Isko sa kanilang lugar dahil sa kanyang kabutihang loob. Kapag may batang nadadapa, siya ang unang sumusugod upang tumulong. Kapag may matandang hirap tumawid, siya ang umaalalay. Kahit siya mismo ay kapos sa pagkain, nagagawa pa rin niyang magbahagi ng kaunting tinapay sa mga batang lansangan. Marami ang naaawa sa kanya. Ngunit mayroon ding mga taong minamaliit ang kanyang hanap buhay. Isang umaga, habang hinihila niya ang kanyang lumang kariton sa gilid ng palengke, napadaan ang ilang kabataang tambay. "Tingnan ninyo si Lolo Basurero!" Sigaw ng isa habang nagtatawanan. "Baka may makitang ginto sa basura." Dagdag pa ng isa. Nagtinginan ang kanilang mga kasama bago sabay-sabay na nagtawanan. Ngumiti lamang si Mang Isko, hindi siya sumagot. Sanay na siya sa mga ganoong salita. Mas masakit pa ang gutom kaysa sa pangungutya. Nagpatuloy siya sa paghahalungkat ng mga basurahan. Isa-isa niyang inilalagay sa sako ang mga bote at lata. Makalipas ang ilang oras, narating niya ang pinakalumang bahagi ng lungsod. Naroon ang isang abandonadong mansyon na matagal nang walang nakatira. Napapalibutan ito ng matataas na puno at makakapal na damo. Ayon sa matatanda, may mga kakaibang pangyayari raw na nagaganap doon tuwing gabi. Ngunit hindi naniniwala si Mang Isko sa mga sabi-sabi. Para sa kanya, ang mahalaga ay kung may mapupulot siyang mapapakinabangan. Lumapit siya sa malaking tambakan ng basura sa likod ng lumang mansyon. Nagkalat ang mga sirang cabinet, lumang mesa, kalawangin na bakal at iba't ibang gamit na itinapon na ng mga tao. Habang sinusuri niya ang mga ito, may isang bagay na kumislap sa pagitan ng mga tuyong dahon. Napahinto siya. Lumapit siya ng dahan-dahan. May nakabaon na tila isang lumang tungkod. Hindi ito karaniwang kahoy. Bagamat natatakpan ng lupa at lumot, kapansin-pansin ang kakaibang kinang nito. May mga ukit itong tila sinaunang simbolo na hindi niya maintindihan. Dahan-dahan niya itong hinugot. Nang tuluyan itong may ahon mula sa lupa, biglang umihip ang malamig na hangin. Kumaluskos ang mga dahon. Nagtilaok ang mga uwak sa ibabaw ng lumang puno. Napatingin si Mang Isko sa paligid. Wala namang tao. Marahil ay nagkataon lang, bulong niya. Sinubukan niyang itukod ang tungkod sa lupa. Biglang nawala ang pananakit ng kanyang likod. Napatuwid siya. Napahawak siya sa kanyang baywang. Anong nangyari?
Kanina lamang ay hirap siyang yumuko. Ngayon ay tila gumaan ang kanyang buong katawan. Hindi niya maipaliwanag ang nangyari. Akala niya ay nagkataon lamang. Inilagay niya ang tungkod sa kanyang kariton at ipinagpatuloy ang paghahanap ng mga mapapakinabangang bagay. Habang Want to see yourself in a video with your crush? Try naglalakad pa uwi, napansin niyang tila hindi siya agad napapagod. Magaan ang kanyang pakiramdam. Maging ang mabigat na kariton ay tila naging napakadaling hilahin. Pagsapit ng hapon, dumaan siya sa tabi ng isang maliit na tindahan. Naroon ang isang batang babae na umiiyak. Lumapit siya. "Ano ang nangyari, iho?" "Nahulog po ang kuting namin sa kanal," sumilip si Mang Isko. Malalim ang kanal at hindi kayang abutin ng bata ang alaga nito. Walang pag-aalinlangan, ibinaba niya ang kanyang kariton. Ngunit habang inilalapit niya ang mahiwagang tungkod sa gilid ng kanal, tila kusa itong nagliwanag ng bahagya. Unti-unting umangat ang maliit na kuting na para bang may hindi nakikitang kamay na bumubuhat dito. Dahan-dahan itong napunta sa ibabaw ng kanal. Napaatras si Mang Isko. Napanganga ang bata. Kuya, lumipad po ang kuting." Hindi makapaniwala si Mang Isko. Mabilis niyang kinuha ang kuting at ibinigay ito sa bata. "Maraming salamat po." Umalis ang bata na masayang-masaya. Samantalang si Mang Isko ay nanatiling nakatingin sa kanyang hawak na tungkod. Hindi na niya maikakailang may kakaibang kapangyarihan itong taglay. Ngunit kasabay ng kanyang pagtataka ay may isang pares ng matang lihim na nagmamasid mula sa loob ng abandonadong mansyon. Isang matandang lalaking nakasuot ng mahabang itim na balabal ang tahimik na nakatanaw sa kanya. Ngumiti ito ng bahagya. Sa wakas, natagpuan na rin ng tungkod ang taong karapat-dapat na humawak dito. Ngunit hindi alam ni Mang Isko na ang mahiwagang tungkod ay matagal nang hinahanap ng isang makapangyarihang nilalang na gagawin ang lahat upang mabawi ito. At sa araw na iyon, nagsimula ang isang paglalakbay na tuluyang magbabago sa buhay ng isang simpleng matandang basurero. Kinabukasan ay maagang nagising si Mang Isko. Hindi tulad ng nakagawian niyang paggising na mabigat ang katawan at nananakit ang mga kasukasuan, ngayon ay tila ba nabawasan ng maraming taon ang kanyang edad. Magaan ang kanyang pakiramdam at maluwag ang kanyang paghinga. Napaupo siya sa lumang papag at napatingin sa mahiwagang tungkod na nakasandal sa dingding ng kanyang barong-barong. Tahimik lamang ito. Wala na ang kakaibang liwanag na nakita niya noong nakaraang araw. Panaginip lang kaya ang lahat ng nangyari? Mahina niyang tanong sa sarili. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Sa sandaling dumikit ang kanyang palad sa makinis na kahoy, muli niyang naramdaman ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito nakapapaso kundi nagbibigay ng kapanatagan. Lalo siyang nagtaka. Hindi siya naniniwala sa mahika, ngunit ang mga pangyayaring nasaksihan niya ay hindi kayang ipaliwanag ng kanyang isip. Matapos magdasal, inilagay niya ang tungkod sa kanyang kariton at nagtungo na naman sa lungsod upang mamulot ng mga recyclable. Habang naglalakad sa makipot na kalsada, nakasalubong niya ang isang matandang babae na hirap buhati ng dalawang mabibigat na supot ng gulay. "Lola, ako na po ang magdadala," magalang na alok ni Mang Isko. "Naku, iho, mabigat ito." "Ayos lang po." Inilagay niya ang mga supot sa ibabaw ng kanyang kariton at inihatid ang matanda hanggang sa bahay nito. Pagdating nila roon, paulit-ulit siyang pinasalamatan ng babae. Wala po iyon. Ang pagtulong ay walang kapalit.
Habang papaalis siya, napansin niyang bahagyang kumislap ang mga ukit sa tungkod. Mabilis lamang itong nawala. Napaisip siya. Sa bawat mabuting ginagawa niya, tila may kakaibang reaksyon ng mahiwagang bagay. Hindi niya ito binigyan ng malaking pansin at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Bandang tanghali, dumaan siya sa lumang parke. Napansin niyang maraming tao ang nagkukumpulan. Lumapit siya upang tingnan ang nangyayari. May isang batang lalaki ang naipit sa ilalim ng malaking sangang na buwal mula sa matandang punong kahoy. Umiiyak ang bata habang pilit siyang binubuhat ng kanyang ina. "Tulungan ninyo kami," sigaw ng babae. Sinubukan ng ilang kalalakihan na alisin ang sanga, ngunit napakabigat nito. Lumapit si Mang Isko. "Hayaan ninyo pong subukan ko. May ilan ang napangiti. Lolo, baka kayo pa ang mapahamak." Ngunit hindi siya natinag. Tahimik niyang hinawakan ang mahiwagang tungkod. Pagdikit nito sa lupa, muling kumislap ang mga ukit. Biglang gumaan ang napakalaking sanga. Hindi iyon napansin ng karamihan. Akala nila ay sabay-sabay lamang nilang nabuhat ang kahoy. Ngunit si Mang Isko lamang ang nakaalam na may kakaibang puwersang tumulong sa kanila. Mabilis na nailigtas ang bata. Mahigpit itong niyakap ng kanyang ina habang lumuluha. "Maraming salamat po, Lolo." Ngumiti lamang si Mang Isko. Hindi niya binanggit ang tungkol sa tungkod. Ayaw niyang isipin ng mga tao na siya ay nagsisinungaling o naghahanap lamang ng atensyon. Pagsapit ng hapon, nagtungo siya sa junk shop upang ibenta ang kanyang mga napulot. Habang binibilang ng may-ari ang mga bote at lata, napansin nito ang lumang tungkod. "Isko, saan mo napulot yan?" "Sa likod ng abandonadong mansyon." Biglang nagbago ang mukha ng may-ari. "Doon? Opo. 3 dekada na akong nandito. Marami nang nagsabing may kakaibang bagay sa lugar na iyon. Maraming naghukay noon para maghanap ng kayamanan, pero wala silang nakita." Napaisip si Mang Isko. Hindi niya sinabi ang tungkol sa mahika. Mas mabuti nang manatili itong lihim. Habang pauwi siya ng gabing iyon, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Huminto siya. Huminto rin ang mga yabag. Luminga siya sa magkabilang gilid ng kalsada. Wala siyang nakita. Nagpatuloy siyang maglakad. Muli niyang narinig ang mabibigat na yabag. Ngayon ay mas malinaw na. Unti-unti siyang kinabahan. Hinigpitan niya ang hawak sa tungkod. Paglingon niya, may isang lalaking nakasuot ng itim na balabal ang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Hindi niya makita ang mukha nito dahil natatakpan ng hood. Hindi ito gumagalaw. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. "Sino ka?" Malakas na tanong ni Mang Isko. Walang sumagot. Maya-maya ay dahan-dahang umatras ang estranghero. Pagkurap ni Mang Isko ay bigla na lamang itong naglaho sa dilim. Napakunot ang kanyang noo. Hindi niya alam kung tao ba ang kanyang nakita o bunga lamang ng kanyang pagod. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang nagsasabing hindi ito ang huling pagkakataong magkikita sila. Samantala, sa loob ng abandonadong mansyon, nagsisindi ng kandila ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting balabal. Sa harapan niya ay may lumang aklat na unti-unting kusang bumukas. Lumitaw sa pahina ang larawan ng mahiwagang tungkod. Kasunod nito ay ang mukha ni Mang Isko. Napangiti ang matanda. Kung gayon, nagsimula na ang pagpili. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, isang madilim na silid ang nabalot ng malamig na hangin. Naroon ang lalaking nakaitim na balabal. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao.
Hindi dapat mapasakamay ng isang ordinaryong basurero ang kapangyarihang iyon. Unti-unti siyang ngumiti. Kung hindi niya ito kusang ibibigay, mapipilitan akong kunin ito. Sa labas ng kanyang pinagtataguan, nagsimulang kumulog ang kalangitan. Hindi pa alam ni Mang Isko na ang kanyang tahimik na buhay ay papasok na sa isang panganib na higit pa sa kanyang inaakala. Makalipas ang gabing puno ng kaba, maagang nagising si Mang Isko. Hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang mahiwagang lalaking nakasuot ng itim na balabal na tila sumusunod sa kanya. Kahit pilit niyang ipinaliwanag sa sarili na maaaring nagkamali lamang siya ng nakita, may bahagi ng kanyang puso na nagsasabing may mas malalim na dahilan ng lahat ng nangyayari. Lumabas siya ng kanyang barong-barong upang salubungin ang bagong umaga. Tahimik ang paligid. Ang mga ibon ay nagsisimula ng umawit habang ang malamig na simoy ng hangin ay dumadampi sa kanyang muka. Hinawakan niya ang mahiwagang tungkod. Muling dumaloy ang kakaibang init sa kanyang mga palad. Ngayon ay hindi na siya natatakot. Sa halip, tila unti-unti niyang nararamdaman na may tungkuling nakaatang sa kanya. Nagdasal muna siya. Panginoon, kung ang bagay na ito ay ipinagkaloob mo sa akin para sa kabutihan, gabayan mo po ako. Huwag mong hayaang magamit ko ito sa masama. Pagkatapos ng kanyang panalangin, ay muli siyang nagtulak ng kariton patungo sa lungsod. Habang naglilibot sa isang tahimik na barangay, napansin niyang maraming tao ang nagkakagulo sa isang maliit na bahay. Lumapit siya. "Ano po ang nangyari?" tanong niya. "May batang hindi makahinga," sagot ng isang babae habang umiiyak. Agad na pumasok si Mang Isko. Sa loob ay nakita niya ang isang batang lalaki na halos mawalan na ng malay. Hirap na hirap itong huminga habang yakap ng kanyang ina. Nanginginig ang buong pamilya. Malayo pa ang ambulansya. Tahimik na lumapit si Mang Isko. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit nang ilapit niya ang mahiwagang tungkod sa bata, biglang nagliwanag ang mga sinaunang ukit nito. Isang banayad na gintong liwanag ang bumalot sa bata. Unti-unting bumalik ang normal nitong paghinga. Makalipas ang ilang sandali ay dumilat ang bata. "Nanay," napaluha ang kanyang ina. "Salamat, salamat." Nagyakapan ang mag-ina. Ang mga taong naroon ay nagpalakpakan sa sobrang tuwa. Ngunit walang sino man ang nakapansin sa mahiwagang liwanag maliban kay Mang Isko. Para sa iba, inakala nilang kusang bumuti ang kalagayan ng bata. Tahimik lamang siyang umalis. Ayaw niyang purihin. Hindi rin niya gustong malaman ng lahat ang lihim ng tungkod. Habang naglalakad siya pa uwi, napansin niyang mas maliwanag ang mga ukit sa tungkod kaysa dati. Pagkaraan ng ilang sandali ay may narinig siyang mahinang tinig. "Salamat." Napalingon siya. Wala namang tao. Muli niyang narinig. Patuloy mong gamitin ang kapangyarihan para sa kabutihan. Nanlamig ang kanyang batok. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tinig, ngunit hindi ito nakatatakot. Sa halip ay puno ito ng kabutihan at kapayapaan. Kinagabihan, muling bumalik si Mang Isko sa abandonadong mansyon. Pakiramdam niya ay may humihila sa kanya upang bumalik doon. Habang papalapit siya, napansin niyang kusa nang bumukas ang lumang bakal na tarangkahan. Dahan-dahan siyang pumasok. Makapalang alikabok sa loob. Sira-sira na ang mga kasangkapan. Ngunit sa pinakagitna ng mansyon ay may isang silid na tila hindi kinakain ng panahon. Pagpasok niya rito ay nakita niyang nakaupo ang matandang lalaking nakasuot ng puting balabal.
Mahaba ang buhok nito at maputi ang balbas. May mabait itong mga mata. "Huwag kang matakot, Mang Isko," malumanay nitong sabi. Nagulat ang matanda. "Kilala ninyo ako?" Matagal na kitang hinihintay. Hinihintay? Tumango ang matanda. "Ang tungkod na nasa iyong kamay ay hindi aksidenteng napunta sa iyo." Napatingin si Mang Isko sa kanyang hawak. Ito ay tinatawag na tungkod ng liwanag. Ilang daang taon na itong pumipili ng taong may dalisay na puso. Nang mawala ang huling tagapangalaga, itinago ang tungkod upang hindi ito mapasakamay ng mga taong gahaman sa kapangyarihan. Tahimik na nakinig si Mang Isko. Marami ang nagtangkang hanapin ito. Mayayaman, makapangyarihan, mga pinuno. Ngunit walang sino man ang napili. Ikaw lamang. Napailing si Mang Isko. "Ako? Isa lang akong matandang basurero." Ngumiti ang matanda. "Iyan mismo ang dahilan. Hindi mo hinanap ang kapangyarihan. Hindi ka sakim. Hindi ka maramot. Sa kabila ng kahirapan ay nanatili kang mabuti." Natahimik si Mang Isko. Ngayon lamang niya lubos na naunawaan kung bakit tila sumasagot ang tungkod sa bawat mabuti niyang ginagawa. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki. "Makinig kang mabuti. May isang dating tagapangalaga na tinalikuran ng kabutihan. Dahil sa kanyang kasakiman ay nilamon siya ng kadiliman. Hanggang ngayon ay hinahanap niya ang tungkod ng liwanag upang makuha ang buong kapangyarihan nito. Siya ang lalaking nakasuot ng itim na balabal." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mang Isko. "Siya ang sumusunod sa akin?" Tumango ang matanda. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang tungkod. Tahimik na humigpit ang hawak ni Mang Isko. Hindi niya kailanman ginusto ang ganitong responsibilidad. Ngunit alam niyang kung ibibigay niya ang tungkod sa maling tao, maraming inosenteng buhay ang malalagay sa panganib. Tumayo siya ng tuwid. "Kung ito ang aking tungkulin, gagawin ko ang lahat upang mapangalagaan ang tungkod." Ngumiti ang matandang lalaki. "Ngayon pa lamang nagsisimula ang iyong tunay na paglalakbay." Ngunit sa labas ng lumang mansyon, may dalawang mapupulang matang tahimik na nakamasid mula sa kadiliman. Narinig na ng lalaking nakaitim ang lahat ng kanilang pinag-usapan at handa na siyang kumilos. Madilim pa ang kalangitan nang tuluyang makauwi si Mang Isko mula sa abandonadong mansyon. Habang naglalakad siya sa makipot na daan patungo sa kanyang barong-barong, paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan ang mga sinabi ng matandang lalaking nakasuot ng puting balabal. Hindi na pala basta ordinaryong tungkod ang kanyang napulot. Ito ay isang sinaunang kayamanang ipinagkatiwala lamang sa taong may pusong tapat at handang maglingkod sa kapwa. Napabuntong hininga siya. "Hindi ko alam kung karapat-dapat ba talaga ako sa tungkuling ito." Mahina niyang bulong. Ngunit habang nakahawak siya sa mahiwagang tungkod, tila may banayad na init na dumadaloy sa kanyang mga palad, wari nagbibigay ng lakas ng loob. Kinabukasan ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang simpleng pamumuhay. Isinuot niya ang kanyang lumang sombrero, isinakay ang mga sako sa kariton, at muling naglibot sa mga lansangan upang mamulot ng bote, plastik at lata. Wala siyang balak baguhin ang kanyang buhay. Para sa kanya, ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa yaman kundi sa kabutihan ng puso. Habang naglalakad siya sa gilid ng palengke, may narinig siyang sigawan. "Tulong! May sunog!" Agad siyang napalingon. Isang maliit na bahay na yari sa kahoy ang nilalamon ng apoy.
Nagkakagulo ang mga tao habang pilit na pinapatay ang apoy gamit ang mga timba ng tubig. Isang babae ang umiiyak. "Anak ko! Naiwan ang anak ko sa loob!" Nagkatinginan ang mga tao. Walang makapasok dahil napakalakas na ng apoy. Nang marinig iyon ni Mang Isko, hindi siya nagatubili. Mahigpit niyang hinawakan ang mahiwagang tungkod at mabilis na tumakbo patungo sa nasusunog na bahay. "Lolo, huwag!" Sigaw ng mga tao, ngunit hindi siya huminto. Paglapit niya sa pintuan, kusang nagliwanag ang mga ukit sa tungkod. Biglang bumuga ang tungkod ng isang banayad na gintong liwanag. Sa isang iglap, umurong ang apoy sa kanyang dinaraanan na para bang may hindi nakikitang puwersang nagbukas ng ligtas na landas. Nabasigaw sa pagtataka ang mga taong nanonood. Mabilis na nakapasok si Mang Isko. Sa loob ng bahay ay nakita niya ang isang 5 taong gulang na batang babae na nakayakap sa isang lumang manika habang umiiyak sa takot. "Huwag kang matakot, apo," mahinahon niyang sabi. Binuhat niya ang bata at mabilis na lumabas. Paglabas nila ay muling lumiyab ang apoy sa bahay. Mahigpit na niyakap ng ina ang kanyang anak habang lumuluha. "Maraming salamat po. Iniligtas ninyo ang buhay ng anak ko." Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit si Mang Isko ay tahimik lamang. Hindi niya sinabi ang tungkol sa kapangyarihan ng tungkod. Para sa kanya, sapat ng ligtas ang bata. Ngunit habang nagkakagulo ang mga tao, may isang lalaking nakaitim na balabalang tahimik na nakamasid mula sa bubungan ng isang lumang gusali. Naningkit ang kanyang mga mata. Tunay ngang nagising na ang kapangyarihan ng tungkod ng liwanag. Unti-unti siyang ngumiti. Panahon na upang kunin ito. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Mang Isko sa kanyang barong-barong, biglang humangin ng napakalakas. Kumalabog ang lumang pintuan. Nayanig ang mga dingding. Namatay ang ilaw ng maliit niyang lampara. Kasabay nito ay bumalot ang kakaibang lamig sa buong paligid. Mahigpit niyang hinawakan ang tungkod. Paglingon niya sa bintana ay may isang aninong nakatayo sa labas. Dahan-dahan itong lumapit. Pagbukas ng pinto ay lumitaw ang lalaking nakasuot ng itim na balabal. Ngayon ay malinaw na niyang nakita ang mukha nito. Maputla ang balat, matalim ang mga mata, at may mahabang peklat sa kaliwang pisngi. "Ikaw ba ang naghahanap sa akin?" Matapang na tanong ni Mang Isko. Ngumiti ang estranghero. "Ako si Darok. Dati akong tagapangalaga ng tungkod ng liwanag. At ngayon, ibabalik mo sa akin ang nararapat na maging pag-aari ko." Mahigpit na umiling si Mang Isko. "Hindi ito akin. Hindi rin ito sa iyo. Kung ipinagkatiwala ito sa akin, hindi ko ito ibibigay sa taong gagamit nito sa kasamaan." Biglang nagdilim ang mukha ni Darok. Isa kang hangal na matanda. Sa isang kumpas ng kanyang kamay ay umihip ang napakalakas na hangin. Nagliparan ng mga lata, bote at kahoy sa paligid ng barong-barong. Nayanig ang buong bahay. Halos matumba si Mang Isko. Ngunit itinukod niya ang mahiwagang tungkod sa lupa. Muling nagliwanag ang mga sinaunang ukit. Isang bilog na gintong liwanag ang bumalot sa kanya. Nang tumama ang madilim na bugso ng hangin, hindi ito nakapasok sa loob ng liwanag. Nagulat si Darok. Hindi maaari. Hindi pa kailanman tumugon ng ganito ang tungkod. Ngumiti si Mang Isko. Hindi dahil gusto niyang lumaban, kundi dahil ngayon ay napatunayan niyang pinoprotektahan siya ng tungkod hanggat ginagamit niya ito para sa kabutihan.
Ngunit hindi pa tapos si Darok. Iniangat niya ang kanyang kamay. Unti-unting bumalot ang maitim na ulap sa kalangitan. Kumidlat, kumulog. At mula sa kadiliman ay nagsimulang lumitaw ang tatlong malalaking nilalang na yari sa maitim na usok at anino. Tahimik silang naglakad patungo kay Mang Isko. Ito na ang unang tunay na pagsubok ng bagong tagapangalaga ng tungkod ng liwanag. Nangingitim ang kalangitan habang unti-unting lumalapit ang tatlong nilalang na yari sa usok at anino. Ang kanilang mga mata ay kumikislap na tila nagbabagang uling at bawat hakbang nila ay nagpapayanig sa lupa sa paligid ng maliit na barong-barong ni Mang Isko. Mahigpit niyang hinawakan ang tungkod ng liwanag. Bagamat kinakabahan, hindi niya hinayaang manaig ang takot. Hindi ako lalaban para sa sarili ko, bulong niya. Lalaban ako upang hindi mapasakamay ng kasamaan ang kapangyarihang ito. Sa kanyang mga salita ay muling nagningning ang mga ukit sa tungkod. Isang banayad na gintong liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Napaatras ang mga nilalang na anino. Ngunit si Darok ay nanatiling nakangiti. Hindi sapat ang kabutihan para talunin ako, matanda. Sa isang kumpas ng kanyang kamay ay sabay-sabay na sumugod ang tatlong nilalang. Isa sa kanila ang nagpakawala ng maitim na ulap na tila gustong balutin si Mang Isko. Agad niyang itinukod ang tungkod sa lupa. Sa isang iglap ay sumiklab ang isang sinag ng liwanag. Nagbanggaan ang liwanag at dilim. Umaling-aungaw ang malakas na ugong sa buong paligid. Unti-unting naglaho ang maitim na ulap. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. Ang ikalawang nilalang ay tumalon at sinubukang agawin ang tungkod. Napapikit si Mang Isko at taimtim na nanalangin. Panginoon, gabayan mo po ako. Biglang kumislap ang tungkod. Mula rito ay lumabas ang isang maliwanag na kalasag na tumama sa nilalang. Napaatras ito at naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Nanlaki ang mga mata ni Darok. Hindi maaari. Mas lumalakas ang tungkod. Samantala, ang ikatlong nilalang ay mabilis na umikot sa likuran ni Mang Isko. Bago pa ito makalapit ay tila may hindi nakikitang puwersang humarang dito. Isang napakaliwanag na ibong kulay ginto ang lumitaw mula sa liwanag ng tungkod. Lumipad ito sa ibabaw ng matanda at ibinuka ang malalawak nitong pakpak. Sa bawat pagaspas ng mga pakpak nito ay nagkalat ang maliliit na sinag ng liwanag. Nang tamaan ng mga sinag ang huling nilalang, unti-unti rin itong naglaho. Tahimik ang buong paligid. Naiwan na lamang sina Mang Isko at Darok. Nanlilisik ang mga mata ng dating tagapangalaga. Akala mo ba'y tapos na ito? Hindi mo pa alam ang tunay na kapangyarihan ng kadiliman. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao. Biglang bumukas ang lupa sa kanyang kinatatayuan. Mula roon ay lumabas ang makapal na usok na mabilis na bumalot sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali ay naglaho siya. Nawala ang malakas na hangin. Tumahimik ang gabi. Unti-unting nawala ang gintong ibon at bumalik ang liwanag nito sa loob ng mahiwagang tungkod. Napaupo si Mang Isko sa lupa. Pagod na pagod siya. Ngunit ligtas siya. Hindi nagtagal ay dumating ang matandang lalaking nakasuot ng puting balabal. Lumapit ito at tinulungan siyang makatayo. Naipasa mo ang unang pagsubok, ngunit ito ay simula pa lamang. Napatingin si Mang Isko sa kanya. Sino ba talaga si Darok? Napabuntong hininga ang matanda. Noong unang panahon, isa siyang mabuting tagapangalaga ng tungkod ng liwanag. Ngunit nanaig ang kanyang kasakiman.
Ninais niyang gamitin ang kapangyarihan nito upang mamuno sa lahat. Dahil dito, itinakwil siya ng tungkod. Mula noon ay pinili niyang yakapin ang kapangyarihan ng kadiliman. Tahimik na nakinig si Mang Isko. Nais niyang mabawi ang tungkod dahil naniniwala siyang kapag pinagsama ang liwanag at dilim, magiging makapangyarihan siyang higit sa sinuman. Napatango si Mang Isko. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ngumiti ang matandang tagapayo. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili. Ang tunay na lakas ng tungkod ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa kabutihan, katapatan at pagmamahal sa kapwa. Kinabukasan, tila walang nangyari sa buong barangay. Nagpatuloy si Mang Isko sa kanyang simpleng hanap buhay bilang basurero. Muli niyang hinila ang kanyang lumang kariton habang binabati ang mga kapitbahay. Hindi alam ng mga tao na ang matandang kanilang nakakasalubong araw-araw ay siyang nagtatanggol sa isang sinaunang kapangyarihan. Ngunit sa isang madilim na kuweba na nasa kabundukan, muling lumitaw si Darok. Bagamat sugatan siya, bakas sa kanyang mukha ang isang malamig na ngiti. Sa harapan niya ay may isang malaking batong itim na may kakaibang mga ukit. Iniabot niya ang kanyang kamay dito. Unti-unting nagliwanag ang mga ukit sa kulay pulang liwanag. Kung hindi ko makuha ang tungkod ng liwanag sa pamamagitan ng lakas, kigisingin ko ang kapangyarihang matagal nang natutulog. Kasabay ng kanyang mga salita ay nagsimulang manginig ang buong kuweba. Mula sa kailaliman ng lupa ay narinig ang isang napakalalim at nakatatakot na ungol. Isang sinaunang nilalang ang unti-unting nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. At ang tunay na panganib ay nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang lahat. Muling bumalik si Mang Isko sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay bilang basurero. Tuwing madaling araw ay hinihila niya ang kanyang lumang kariton, naglilibot sa mga kalye at namumulot ng mga bote, lata, karton at plastik upang maipagbili sa junk shop. Hindi niya ipinagyabang kanino man ang nangyari sa kanyang pakikipaglaban kay Darok. Para sa kanya, mas mahalaga ang tahimik na pamumuhay kaysa sa paghanga ng mga tao. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang hindi pa tapos ang laban. Madalas niyang maramdaman ang bahagyang pag-init ng mahiwagang tungkod na para bang may babalang nais iparating. Samantala, sa isang kuweba na nakatago sa gitna ng masukal na kagubatan, patuloy na isinasagawa ni Darok ang kanyang madilim na ritual. Sa harap niya ay nakatayo ang isang napakalaking batong kulay itim na puno ng sinaunang mga ukit. Ipinatong niya ang kanyang dalawang kamay sa bato. Unti-unting kumalat ang maitim na usok sa buong kuweba. Nanginig ang lupa. Nabiyak ang malaking bato. Mula sa kailaliman nito ay lumabas ang isang napakalaking nilalang na balot ng maitim na baluti. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa mapulang apoy at ang bawat paghinga nito ay tila nagpapainit sa buong kuweba. Lumuhod si Darok. Panginoong Morvag, wika niya. Nagising na po kayo. Dahan-dahang iminulat ng halimaw ang mga mata nito. Sino ang nangahas gumising sa aking pagkakahimbing? Ako po ang inyong lingkod. Narito ako upang hilingin ang inyong tulong. Ano ang kapalit? Kapag nakuha ko ang tungkod ng liwanag, paghaharian natin ang buong lupain. Napangisi si Morvag. Kung gayon, sisimulan natin ang pagbagsak ng liwanag. Kinahapunan, habang pauwi si Mang Isko mula sa junk shop,
may narinig siyang sigawan mula sa kabilang bahagi ng barangay. "Tulong! May gumuguhong tulay!" Agad siyang tumakbo. Sa isang maliit na tulay na yari sa kahoy ay nagkakagulo ang mga tao. Isang pampasaherong tricycle ang naipit sa gitna habang unti-unting bumibigay ang mga tabla. May 3 batang sakay nito. Takot na takot ang mga ito. Walang makalapit dahil anumang sandali ay maaaring bumagsak ang tulay. Huminga ng malalim si Mang Isko. Mahigpit niyang hinawakan ang tungkod ng liwanag. "Panginoon, gamitin ninyo ako upang mailigtas sila." Biglang nagliwanag ang tungkod. Isang sinag ng gintong liwanag ang dumaloy patungo sa tulay. Unti-unting tumigil ang pagguho nito. Para bang may hindi nakikitang mga haliging sumuporta sa mga kahoy. Nabigyan ng sapat na oras ang driver upang mailabas ang mga bata. Nang makatawid silang lahat, saka lamang tuluyang bumagsak ang tulay sa ilog. Napayakap sa kanya ang mga magulang ng mga bata. "Maraming salamat po, Mang Isko." Ngunit muli, ngumiti lamang siya. Walang anuman. Ang mahalaga ay ligtas ang lahat. Pagsapit ng gabi, muling nagpakita ang matandang lalaki na nakasuot ng puting balabal. Nagkita sila sa loob ng abandonadong mansyon. "Nararamdaman mo ba?" tanong ng matanda. Tumango si Mang Isko. "May kakaibang bigat sa hangin at lumalakas ito." Napabuntong hininga ang matanda. Iyon ay dahil nagising na ang nilalang na matagal nating kinatatakutan. Si Morvag. "Sino siya?" tanong ni Mang Isko. Isa siyang sinaunang nilalang ng kadiliman. Noong unang panahon ay halos nalipol niya ang maraming kaharian. Maraming tagapangalaga ang nagsakripisyo ng kanilang buhay upang siya ay maikulong. Ngunit ngayon, tinulungan siyang makalaya ni Darok. Natahimik si Mang Isko. Kung si Darok pa lamang ay napakalakas na, gaano pa kaya ang nilalang na ito? Biglang nagsimulang manginig ang buong mansyon. Nabasag ang ilang lumang bintana. Umihip ang napakalamig na hangin. Mula sa labas ay narinig ang isang napakalalim na dagundong. Lumabas sila. Sa malayong kabundukan ay nakita nilang nababalot ng maitim na ulap ang kalangitan. Kumikidlat ng walang tigil. At sa gitna ng ulap ay unti-unting lumitaw ang higanteng anyo ni Morvag. Bagamat napakalayo nito, sapat na ang laki nito upang makita mula sa lungsod. Napaluhod sa takot ang maraming tao. Hindi nila alam kung ano ang kanilang nasasaksihan. Ngunit si Mang Isko ay mahigpit na humawak sa tungkod ng liwanag. Unti-unti itong nagliwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Pagkatapos ay isang tinig ang muling narinig niya. Panahon na upang hanapin ang 3 bato ng liwanag. Tanging ang mga ito ang makapagpapalakas sa tungkod upang maibalik ang kadiliman sa pagkakakulong. Napatingin si Mang Isko sa matandang tagapayo. Ngunit bago pa makapagtanong, nagsimulang lumiwanag ang sahig ng lumang mansyon. Unti-unting lumitaw ang isang sinaunang mapa. 3 magkakaibang lugar ang kumikislap dito. Iyon ang kinaroroonan ng 3 bato ng liwanag. At doon magsisimula ang pinakamapanganib na paglalakbay sa buhay ni Mang Isko. Magdamag na pinagmasdan ni Mang Isko ang sinaunang mapa na lumitaw sa sahig ng abandonadong mansyon. 3 maliwanag na tanda ang kumikislap dito. Bawat isa ay kumakatawan sa isang bato ng liwanag na kailangang matagpuan upang mapalakas ang tungkod ng liwanag. Lumapit ang matandang tagapayo. Ang bawat bato ay nakatago sa isang lugar na puno ng pagsubok.
Hindi lakas ang kailangan upang makuha ang mga ito, kundi katapatan, kababaang loob, at matibay na pananampalataya. Tahimik na tumango si Mang Isko. Handa na po ako. Alam kong mapanganib ang paglalakbay na ito, ngunit kung ito ang tanging paraan upang maprotektahan ang mga inosente, gagawin ko ang aking tungkulin. Ngumiti ang matandang tagapayo. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili. Kinabukasan, maagang umalis si Mang Isko. Bitbit niya ang kanyang lumang kariton, isang maliit na supot ng pagkain, isang bote ng tubig, at ang mahiwagang tungkod. Hindi siya nagmamadali. Sa kanyang isip ay nananatiling mahalaga ang pagtulong sa kapwa, kahit nasa gitna siya ng isang mapanganib na misyon. Habang naglalakad siya sa paanan ng kabundukan, nakarinig siya ng iyak ng isang bata. Agad niya itong hinanap. Sa ilalim ng isang malaking puno ay nakita niya ang isang batang lalaki na may sugat sa binti. Naliligaw po ako, umiiyak nitong sabi. Lumuhod si Mang Isko. Huwag kang mag-alala, apo, hindi kita iiwan. Pinunit niya ang bahagi ng kanyang lumang panyo at maingat na tinalian ang sugat ng bata. Pagkatapos ay binuhat niya ito at inihatid sa pinakamalapit na baryo. Doon ay masayang sinalubong ng mga magulang ang kanilang anak. Lolo, wala po kaming maibabayad sa inyo, sabi ng ama. Ngumiti si Mang Isko. Ang makita kayong magkakasama muli ay sapat ng gantimpala. Habang papaalis siya, muling kumislap ang tungkod ng liwanag. Mas maliwanag ito kaysa dati. Pagsapit ng hapon ay narating niya ang isang sinaunang gubat. Napakatahimik ng paligid. Halos walang marinig kundi ang paghihip ng hangin. Sa gitna ng kagubatan ay may isang napakalaking punong kahoy. Sa paanan nito ay nakatayo ang isang batong altar. Sa ibabaw ng altar ay naroon ang isang kumikislap na kristal na kulay ginto. Ang unang bato ng liwanag. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang lumitaw ang isang matandang babae na nakasuot ng puting kasuotan. Mahaba ang kanyang buhok at payapang-payapa ang kanyang mukha. Hindi lahat ng naghahanap sa bato ay karapat-dapat na magmay-ari nito, wika nito. Ako ang tagapagbantay ng unang bato. Tanging ang may pusong tunay na dalisay ang makalalapit. Tahimik na yumuko si Mang Isko bilang paggalang. Hindi ko po hinahanap ang kapangyarihan. Hinahanap ko po ang paraan upang mailigtas ang maraming buhay. Ngumiti ang matanda. Kung gayon, haharap ka muna sa isang pagsubok. Biglang nagbago ang paligid. Parang naglaho ang kagubatan. Napalitan ito ng isang malawak na bulwagan na puno ng ginto, mamahaling alahas at mga hiyas. Sa gitna nito ay may isang trono. Narinig ni Mang Isko ang isang mahiwagang tinig. Umupo ka sa trono. Magiging mayaman ka. Magiging makapangyarihan ka. Hindi mo na kailanman kakailanganing mamulot ng basura. Tahimik na napatingin si Mang Isko sa trono. Naalala niya ang lahat ng paghihirap na kanyang dinanas. Ang mga gabing gutom siya. Ang mga panahong kinukutya siya ng ibang tao. Ang mga araw na halos wala siyang makain. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay ngumiti siya. Umiling siya. Hindi iyan ang kailangan ko. Kung magiging mayaman man ako kapalit ng pagkawala ng aking dangal, mas pipiliin kong manatiling isang marangal na basurero. Kasabay ng kanyang mga salita ay naglaho ang trono. Nawala ang lahat ng ginto. Muling bumalik ang kagubatan. Masayang ngumiti ang matandang tagapagbantay. Naipasa mo ang pagsubok. Pinatunayan mo ang hindi kayang bilhin ng kayamanan ng iyong puso.
Dahan-dahan niyang kinuha ang kumikislap na bato at iniabot ito kay Mang Isko. Pagdikit ng bato sa tungkod ng liwanag, ay nagsanib ang kanilang liwanag. Biglang umakyat sa langit ang isang napakalakas na sinag na kulay ginto. Naramdaman ni Mang Isko ang mas matinding init at kapangyarihang dumadaloy sa tungkod. Ngunit sa kabilang panig ng kagubatan, naramdaman din ito ni Darok. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Nakuha na niya ang unang bato. Lumingon siya kay Morvag. Hindi na tayo maaaring maghintay. Unti-unting tumayo ang sinaunang halimaw. Sa bawat hakbang nito ay yumanig ang lupa. Kung gayon, sabi ni Morvag sa malalim na tinig, ako mismo ang hahadlang sa kanya bago niya makuha ang natitirang 2 bato. Sa malayo, habang naglalakad si Mang Isko palabas ng kagubatan, wala siyang kamalay-malay na ang pinakamabigat na pagsubok ay naghihintay na sa kanyang susunod na paglalakbay. Bitbit ang unang bato ng liwanag, nagpatuloy si Mang Isko sa kanyang paglalakbay. Habang naglalakad siya sa makitid na landas palabas ng sinaunang kagubatan, napansin niyang mas maliwanag na ngayon ang tungkod ng liwanag. Ang mga ukit nito ay kumikislap na tila buhay. At sa bawat hakbang niya ay nararamdaman niya ang banayad na lakas na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit alam niyang hindi pa siya maaaring magpakampante. 2 pang bato ng liwanag ang kailangang matagpuan. At sa bawat sandaling lumilipas, lalo ring lumalakas sina Darok at Morvag. Matapos ang 2 araw na paglalakbay, narating ni Mang Isko ang paanan ng isang matayog na bundok. Sa tuktok nito matatagpuan ang isang sinaunang templo na ayon sa mapa ay siyang nagtatago sa 2 bato ng liwanag. Mahirap ang pag-akyat. Matarik ang daan at madulas ang mga batuhan. Sa kabila ng kanyang katandaan, hindi siya sumuko. Sa tuwing napapagod siya, inaalala niya ang mga taong umaasa sa kanyang tagumpay. Panginoon, bulong niya, bigyan ninyo po ako ng lakas. Parang sumagot ang tungkod ng liwanag. Isang banayad na liwanag ang bumalot sa kanyang katawan at muli niyang naramdaman ng panibagong sigla. Pagsapit ng hapon ay narating niya ang templo. Napakatahimik ng paligid. Ang mga haligi nito ay yari sa puting bato na may mga sinaunang ukit. Sa gitna ng templo ay may isang bilog na altar. Ngunit bago siya makalapit, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting balabal. May hawak din itong isang lumang tungkod. Maligayang pagdating, Mang Isko, sabi nito. Kayo po ba ang tagapagbantay ng 2 bato? Magalang na tanong ni Mang Isko. Tumango ang matanda. Oo. Ngunit bago mo makuha ang bato, kailangan mong harapin ang pinakamahirap na pagsubok. Ano po iyon? Tingnan mo ang iyong likuran. Paglingon ni Mang Isko ay nagulat siya. Nakita niyang muli ang kanyang yumaong asawa. Kasama nito ang kanilang nag-iisang anak. Pareho silang nakangiti. Lumapit ka na, Isko. Wika ng kanyang asawa. Matagal ka na naming hinihintay. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Napakatagal na niyang hindi nakita ang kanilang mga muka. Gusto niyang yakapin ang mga ito. Ngunit bigla niyang naalala ang babala ng tagapagbantay. Pumikit siya. Patawarin ninyo ako. Alam kong hindi kayo totoo. Kung tunay man kayong narito, hindi ninyo gugustuhing talikuran ko ang aking tungkulin. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Kasabay nito ay naglaho ang mga anyo ng kanyang asawa at anak. Pumalik ang katahimikan, ngumiti ang matandang tagapagbantay. Naipasa mo ang pagsubok.
Pinili mo ang tungkulin kaysa sa pansariling kaligayahan. Mula sa altar ay unti-unting lumutang ang ikalawang bato ng liwanag. Marahan itong lumapit kay Mang Isko. Pagdikit nito sa tungkod ng liwanag ay lalo pang luminaw ang gintong sinag nito. Naramdaman niyang tila mas lumakas ang kapangyarihang nasa kanyang kamay. Ngunit biglang umitim ang kalangitan. Umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na dagundong. Nayanig ang buong templo. Lumipad ang mga ibon sa takot. Sa labas ay bumagsak ang isang napakalaking nilalang, si Morvag. Kasunod nito ay dahan-dahang naglakad si Darok. "Huli ka na, matanda," malamig na sabi ni Darok. "2 bato na ang nasa iyo. Hindi na namin hahayaang makuha mo ang huli." Mahigpit na hinawakan ni Mang Isko ang tungkod ng liwanag. Humakbang ang matandang tagapagbantay at tumabi sa kanya. Hindi mo sila haharapin ng mag-isa. Biglang nagliwanag ang buong templo. Mula sa mga haligi ay lumabas ang mga sinaunang tagapangalaga ng liwanag. Sila ay mga espiritong matagal nang nagbabantay sa templo. Tahimik silang pumuwesto sa paligid ni Mang Isko. Napangisi si Morvag. "Kahit pagsamahin pa kayong lahat, wala na kayong sapat na lakas upang pigilan ako." Itinaas niya ang kanyang higanting kamao. Kasabay nito ay bumalot ang makapal na ulap sa buong bundok. Nagsimulang kumidlat. Naramdaman ni Mang Isko na ito na ang simula ng pinakamalaking labanan sa kanilang paglalakbay. At ang magiging resulta nito ang magpapasya kung makararating pa siya sa kinaroroonan ng ikatlong bato ng liwanag. Nagdilim ang buong kabundukan habang nagbabanggaan ang kapangyarihan ng liwanag at kadiliman. Ang mga ulap ay patuloy na kumukulog at ang malalakas na hangin ay nagpayanig sa sinaunang templo. Sa gitna ng lahat ay matatag na nakatayo si Mang Isko. Sa kanyang kanan ay ang mga espiritu ng mga sinaunang tagapangalaga. Sa kanyang kaliwa ay ang matandang tagapagbantay ng ikalawang bato ng liwanag. Sa kanilang harapan ay sina Darok at ang napakalaking halimaw na si Morvag. "Walang saysay ang inyong paglaban," sigaw ni Darok. "Ang kadiliman ng tunay na kapangyarihan." Mahigpit na hinawakan ni Mang Isko ang tungkod ng liwanag. Hindi kapangyarihan ang nagliligtas sa mundo. Ang kabutihan at pagmamahal sa kapwa ang tunay na nagbibigay ng pag-asa. Biglang nagliwanag ang tungkod. Isang napakalakas na sinag ang tumama sa kalangitan. Kasabay nito ay sumugod si Morvag. Itinaas nito ang napakalaking kamao at malakas na ibinagsak sa lupa. Yumanig ang buong bundok. Nagbitak ang sahig ng templo. Ngunit bago pa maabot si Mang Isko, sabay-sabay na itinataas ng mga espiritu ng liwanag ang kanilang mga kamay. Isang malaking kalasag ng gintong liwanag ang nabuo. Malakas na tumama rito ang kamao ni Morvag. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na dagundong. Nabasag ang ilan sa mga haligi ng templo. Isa-isang naglaho ang mga espiritu matapos maubos ang kanilang lakas. Lumuhod ang matandang tagapagbantay. "Isko, umalis ka na. Kunin mo ang huling bato." "Pigilan mo si Morvag." Tumango si Mang Isko. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Habang abala sina Darok at Morvag sa pakikipaglaban sa mga natitirang tagapangalaga, mabilis siyang tumakbo palabas ng templo. Ayon sa sinaunang mapa, ang ikatlong bato ng liwanag ay nakatago sa yunggib ng Bukang Liwayway, isang lihim na kuweba sa kabilang panig ng bundok. Mabilis siyang naglakbay. Bagamat pagod na ang kanyang katawan, hindi siya sumuko. Habang tinatahak niya ang makitid na landas, muli niyang narinig ang banayad na tinig mula sa tungkod ng liwanag.
Malapit ka na. Huwag mong hayaang manaig ang takot. Makalipas ang ilang oras ay narating niya ang isang napakalaking kuweba. Sa loob nito ay may malinaw na lawa na tila salamin ang ibabaw. Sa gitna ng lawa ay may maliit na batong lutang sa tubig. Naroon ang ikatlong bato ng liwanag. Ngunit bago niya ito marating ay lumitaw ang isang matandang babae na nababalutan ng puting liwanag. Ako ang huling tagapagbantay. Hindi lakas ang iyong huling susubukin, kundi ang iyong puso. Sa isang iglap ay nagbago ang paligid. Nakita ni Mang Isko ang kanyang sarili na nakatira sa isang malaking bahay. May magarang sasakyan. Maraming salapi. Naroon din ang kanyang asawa at anak, kapwa buhay at masayang nakangiti. Halika na, sabi ng kanyang asawa. Tapos na ang lahat ng paghihirap. Manatili ka na rito. Napaluha si Mang Isko. Ito ang pinakamatinding pagsubok na kanyang hinarap. Ito ang pangarap na matagal na niyang hiniling. Ngunit matapos ang mahabang katahimikan, ay marahan siyang ngumiti. Hindi maaring maging tunay ang kaligayahang nakabatay sa kasinungalingan. Kung kapalit ng pangarap na ito ang kapahamakan ng maraming inosente, pipiliin kong magpatuloy. Kasabay ng kanyang mga salita ay naglaho ang ilusyon. Muling bumalik ang kuweba. Masayang ngumiti ang huling tagapagbantay. Naipasa mo ang huling pagsubok. Lumutang ang ikatlong bato ng liwanag. Unti-unti itong lumapit sa tungkod ng liwanag. Nang magsanib ang tatlong bato, biglang sumiklab ang napakaliwanag na gintong sinag. Nayanig ang buong kabundukan, nagliwanag ang kalangitan. Ang dating lumang tungkod ay nagbago. Naging mas makinang ito, at ang mga sinaunang ukit ay kumislap na parang mga bituin. Napaluha si Mang Isko. Nararamdaman niyang ganap ng nagising ang tunay na kapangyarihan ng tungkod ng liwanag. Ngunit kasabay ng pagsiklab ng liwanag ay biglang gumuho ang pasukan ng kuweba. Lumitaw si Darok. Sugatan ang kanyang katawan, ngunit nagliliyab ang kanyang mga mata sa galit. Kasunod niya si Morvag. Huli na ang lahat, sigaw ni Darok. Ibigay mo sa akin ang tungkod ng liwanag. Mahigpit na itinukod ni Mang Isko ang tungkod sa lupa. Hindi ko ito ibibigay. Habang may natitira akong hininga, ipaglalaban ko ang liwanag. Napangisi si Morvag. Unti-unti nitong inilabas ang pinakamalakas nitong kapangyarihan. Bumalot ang makapal na kadiliman sa buong kuweba. Nagsimulang manginig ang lupa. Unti-unting bumitak ang kisame. Alam ni Mang Isko na hindi na maiiwasan ang huling labanan. Ang kapalaran ng tungkod ng liwanag at ng buong lupain ay nakasalalay na ngayon sa kanyang katatagan. Yanig ng malalakas na pagyanig ang buong yunggib ng bukang liwayway. Ang mga tipak ng bato ay isa-isang bumagsak mula sa kisame, habang ang makapal na usok at alikabok ay bumalot sa paligid. Sa gitna ng kuweba ay matatag na nakatayo si Mang Isko. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang ganap ng nagising na tungkod ng liwanag. Sa kanyang harapan ay sina Darok at ang sinaunang halimaw na si Morvag. Humakbang si Darok. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nauunawaan. Ang kapangyarihan ay para sa mga malalakas. Ang isang hamak na basurero ay hindi karapat-dapat na humawak ng isang banal na sandata. Tahimik na ngumiti si Mang Isko. Marahil ay isa lamang akong basurero. Wala akong kayamanan. Wala akong mataas na katungkulan.
Ngunit natutuhan kong ang tunay na halaga ng tao ay wala sa kanyang yaman o kapangyarihan. Nasa kanyang puso. Nagalit si Darok. Sa isang malakas na sigaw ay pinakawalan niya ang napakalaking bugso ng maitim na enerhiya. Kasabay nito ay sumugod si Morvag. Niyanig ng kanilang lakas ang buong kuweba. Isinandal ni Mang Isko ang tungkod ng liwanag sa lupa. Pumikit siya. Hindi siya humiling ng kapangyarihan. Hindi siya humiling ng tagumpay. Isa lamang ang kanyang ipinanalangin. Panginoon, iligtas ninyo ang mga inosente. Sa sandaling iyon ay sumiklab ang pinakamaningning na liwanag na nakita sa buong lupain. Ang tatlong bato ng liwanag ay sabay-sabay na nagningning. Mula sa tungkod ng liwanag ay lumabas ang napakalawak na sinag na tumagos sa kadiliman. Unti-unting naglaho ang maitim na enerhiya ni Darok. Napahinto si Morvag. Sa unang pagkakataon ay nakita sa kanyang muka ang takot. Ano ang kapangyarihang ito? Mula sa liwanag ay lumitaw ang mga espiritu ng lahat ng sinaunang tagapangalaga ng liwanag. Tahimik silang pumalibot kay Mang Isko. Kasama rin nila ang matandang tagapayo at ang tatlong tagapagbantay ng mga bato ng liwanag. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay. Nagsanib ang kanilang liwanag sa tungkod ng liwanag. Isang napakalaking haliging gintong liwanag ang bumalot kay Morvag. Malakas itong sumigaw habang unti-unti siyang nagiging abo. Sinubukan ni Darok na tumakas, ngunit hinabol siya ng liwanag. Napaluhod siya. Nawala ang maitim na balabal na bumabalot sa kanyang katawan. Bumalik ang kanyang dating anyo bilang isang matandang tagapangalaga. Napaluha siya. Patawad. Binalot ako ng kasakiman. Lumapit si Mang Isko. Hindi niya itinuro ang tungkod upang saktan si Darok. Sa halip ay iniabot niya ang kanyang kamay. Ang pagsisisi ay simula ng pagbabago. Hindi pa huli ang lahat. Tinanggap ni Darok ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon ay tuluyang naglaho ang kadilimang bumabalot sa kanyang puso. Unti-unting naglaho ang kanyang katawan bilang isang espiritong payapa. Maraming salamat. Iyon ang huli niyang mga salita bago siya tuluyang mawala. Kasabay nito ay naglaho rin ang kuweba. Nawala ang lahat ng bakas ng kadiliman. Muling sumikat ang araw. Lumipas ang maraming buwan. Bumalik si Mang Isko sa kanyang simpleng pamumuhay. Araw-araw pa rin niyang hinihila ang kanyang lumang kariton. Patuloy pa rin siyang namumulot ng mga bote at lata. Ngunit ngayon ay iba na ang pagtingin sa kanya ng mga tao. Hindi dahil alam nila ang kanyang lihim, kundi dahil nakita nila ang kanyang kabutihan, katapatan, at walang sawang pagtulong sa kapwa. Marami ang nagbigay sa kanya ng trabaho. May mga taong tumulong upang maipagawa ang kanyang munting tahanan. Hindi siya yumaman ng labis. Ngunit hindi na rin siya muling nagutom. Masaya na iyon para sa kanya. Isang hapon ay bumalik siya sa abandonadong mansyon. Tahimik niyang inilagay ang tungkod ng liwanag sa gitna ng lumang altar. Biglang nagliwanag ang buong silid. Muling narinig niya ang pamilyar na tinig. Natapos mo ang iyong tungkulin. Ngunit ang liwanag ay hindi kailanman nawawala. Kapag muli itong kinailangan ng mundo, pipili itong muli ng taong may pusong tunay na mabuti. Unti-unting naglaho ang tungkod ng liwanag. Kasabay nitong naglaho ang lumang altar. Ngumiti si Mang Isko. Hindi siya nalungkot. Alam niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nananatili sa isang bagay.
Ito ay nananahan sa puso ng taong marunong magmahal, magpatawad, at magsakripisyo para sa kapwa. Tahimik siyang lumabas ng mansyon. Habang naglalakad pa uwi, sinalubong siya ng mga batang dati niyang tinutulungan. Lolo Isko, masaya silang kumaway. Ngumiti siya at kumaway rin. Sa kanyang puso ay may malalim na kapayapaan. Hindi na siya isang karaniwang matandang basurero. Siya ay naging isang tunay na bayani, hindi dahil sa mahiwagang tungkod, kundi dahil pinili niyang maging mabuti sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok. At sa paglipas ng maraming salinlahi, ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa lahat. Nagpapaalala na ang kabutihan, kababaang loob at pananampalataya ang pinakadakilang kayamanang maaaring taglayin ng isang tao. Wakas.